Si Andres ay kilala sa pangalang Pedro, ang pangalang ibinigay ni Jesus sa kanya. Ang paghirang kay Pedro ay hindi lamang nakabatay sa kanyang magagawa para sa Panginoon, kundi sa kung ano ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya't si Pedro, bagamat di karapat-dapat, ay pinagkatiwalaan at minahal pa rin ng Panginoon. San Pedro Apostol sa pangangalaga ni Randy Sayo at sa alaala ni Tagumpay Sayo. Si San Andres ay pinanganak sa Bethsaida, kapatid ni Simon Pedro, at unang tinawag ng Panginoon mula sa mga alagad ni Juan Bautista. Siya ay pinako sa patras sa isang krus de Rosata o krus ng Hugis X, tanda ng kanyang pagpapakababa at pagkawarting sa ngalan ni Jesucristo. San Andres Apostol sa pangalaga ni Emir Mark, Peñarredondo at pamilya. Santiago Apostol. Si Santiago ay taga Galilea, kapatid ni Juan, ang Ebanghelista, at anak nila Zebedeo at Salome. Siya ay tinawag na Santiago ang nakatatanda o James the Great. Sa pangalaga ni Father Bobby Mariano. Santiago Apostol, sa pangalaga ni Father Bobby Mariano. San Felipe Apostol. Si San Felipe ang alagad o Felipe ng Bethsaida ay naging isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus ayon sa bagong tipan ng Biblia. Sa huling hapunan nang hilingin ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama, tila baga nabigyan niya si Jesus ng pagkakataon na maituro sa mga alagad ang pagiging isa sa mga anak at ng anak. San Felipe Apostol sa pangangalaga ng pamilya Vicente. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus at kaibigan ni San Felipe na isa rin sa mga apostol. Ayon sa tradisyon, pinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagpupugod sa kanyang ulo. Walang ibang alagad ang pahayag na paniniwala kay Jesus sa unang pagtatagpo ng gaya kay San Bartolome. San Bartolome Apostol sa pangalaga ni Ginang Wilhelmina Yuson at pamilya. Santo Tomas, kilala rin sa tawag na kambal sa Arameo, isa sa 12 apostoles ni Jesucristo. Kilala rin siya bilang ang nag-aalinlangang si Tomas dahil nung muling mabuhay si Jesus, si Tomas ang alagad na hindi agad naniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Santo Tomas, sa pangalaga ni Mark Ian de la Cruz at pamilya.
San Mateo Apostol. Si San Mateo ay dating maniningil ng buwis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya sa Judea. Siya ang tinuturing na may akdang ebanghelyo ni Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa bagong tipan ng Biblia. San Mateo Apostol, sa pangangalaga ni Randy Sayo at Lorena Lindo. Apostol Santiago Menor, sa pangalaga ni Rolly Avendaño Serrano at pamilya. Dalawa ang Santiago sa mga piniling apostoles ni Jesus, at upang malagyan ng pagkakakilala, si Santiago ng anak ni Zebedeo ay kinilala bilang Santiago Mayor o nakatatanda, habang si Santiago ng anak ni Alfeo Cleopas ay kinilala bilang Santiago Menor o nakababata. Ang mga simbolo ni Apostol Santiago Menor sa kanyang mga imahe ay Biblia o kalatas na sumisimbolo sa kanyang sulat sa Biblia, at ang tungkod at bintong balabal sumisimbolo sa kanyang pagiging matuwid na obispo ng Jerusalem. Apostol Santiago Menor, sa pangalaga ni Rolly Avendaño Serrano at pamilya. San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay kapatid ni Santiago Menor at pinsan ni Jesus. Bagaman kasing pangalan sa Griegong bersyon ng Bagong Tipan, hindi dapat ikalito ito kay Judas Iscariote kaysa pang-alagad na siya namang nagkanulo kay Jesus. Natitiyak na tinanggap ni San Judas Tadeo ang tungkulin ng pagiging apostol at naging isang masigasig na alagad ni Jesus hanggang humantong sa kanyang kamartiran. San Judas Tadeo, sa pangalaga ni na Jesus at Vilma Zualieta at pamilya. San Simon Makabayan, pinansagang Kananeo o Makabayan, dahil marahil siya ay kasama sa grupong lumaban sa mga Romano. Nasasabi sa tradisyon na ipinangaral niya ang ebanghelyo sa Ehipto at kalaunan ay tumungo sa Persya kasama si Judas Tadeo, kung saan namatay siyang martir ayon sa tradisyon. San Simon Makabayan, sa pangangalaga ni Angel Manuel Bistan Domingo at pamilya. San Matias Apostol. Ang pangalan ni San Matias sa wikang Hebreo ay nangahulugang alay ni Yahweh. Siya ay isang santo ng Romano Katoliko na pinili ng natirang 11 alagad makalipas sa pamumuhay ni Jesus sa mundo. Siya ang naging kapalit ni Judas Iscariote. Pinaniniwalaang siya ang nagdalang Krisyanismo na sinaunang Ethiopia at Macedonia. Santiago Apostol, sa pangangalaga ni Kevin Ramos Ong at pamilya. San Matias Apostol, sa pangangalaga ni Kevin Ramos Ong at pamilya. Pagbibinyag kay Jesus. Alam ni San Juan Bautista na hindi na niya dapat binyagan si Jesus, kundi bagko siya ang dapat binyagan ng Panginoon. Ngunit pinili ni Jesus magpabinyag upang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba sa mga tao kahit na siya ay Diyos. Pagbibinyag kay Jesus sa pangalaga ng SPPC at SPCY Banga First at Coro de San Antonio de Padua. Ang pagtukso kay Jesus. Si Jesus ay naging tao upang iligtas tayo. At bilang tao, dapat ding maranasan ni Jesus ang matukso. Ang mga tukso natin ay nagmumula sa ating mga panloob na tunggalian o mula sa masamang espiritu o mula sa mundo. Ang pagtukso kay Jesus sa pangangalaga ni Jeffrey at Anna May Tugpalan at pamilya.
himala sa Kana. Ang mahal na Birheng Maria ang siyang naging dahilan upang ipamalas ni Jesus sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang kapangyarihang gumawa ng himala nang ang tubig ay ginawa niyang alak. Kaya't ang pananalig ni Maria nagbukas sa dakilang pagpapala ng Diyos na pinagkakaloob sa pamamagitan ni Jesus. Pakinggan natin ang bilin ni Maria. Gawin ninyo ang anumang iutos niya sa inyo. Ang himala sa Kana sa pangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Cueta Reyes. Ang lihim na pag-uusap ni Jesus at Nicodemo. Batid ng Panginoon ang pangangailangan ni Nicodemo, ang kaligtasan. Kaya direktang sinabi niya ang tungkol sa kapanganakang muli. Kanyang pinagtibay ang pangangailangan ng kapanganakang muli sa pamamagitan ng mga salitang paulit-ulit niyang sinabi, katotohanan, katotohanan. Ang lihim na pag-usap ni Jesus at Nicodemo sa pangalaga ni Raymart Mercado at pamilya at sa alaala ni Ramon Valenzuela. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Sa simula, si Jesus para sa Samaritana ay isa lamang Hudyo. Pagkatapos, isa sa mga propeta. Sa bandang huli, naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't siya ay nanalig at sumamba kay Jesus. Si Jesus ang tubig na papawi ng pagkauhaw ng ating kaluluwa. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa pangangalaga ni Tagumpay at Randy Sayo at sa alaala ni Tagumpay Sayo. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking kaiton. Ang pagluhod ay tanda ng pagsuko sa harap ng Diyos upang humingi ng kanyang awa at tulong. Mababasa sa Biblia sa aklat ni San Marcos, ang kwento ng lalaking kaiton na pinagaling ni Jesus. Nakita ni Jesus na kababaan ng loob ng lalaki ng ito'y irapa at aminin tanging si Jesus ang kailangan niya upang gumaling. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ketong sa pangalaga ni na Ginoo at Ginang Pablito at Opelia Macab at pamilya. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo. Nang magreklamo ang mga Pariseo kung bakit si Jesus ay nakikisalo sa mga mangongolekta ng buwis at iba pang makasalanan. Tahasan silang sinagot ni Jesus nang, naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang banal. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo sa pangalaga ng pamilya Valenzuela at Tolentino sa pagtataguyod ng SPCY Banga First. Sermon sa Bundok sa pangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Sa pangangaral ni Jesus sa bundok, pagpapahid ng pabango sa paa ni Jesus. Si Maria ng Betania ay di nag-atubili na ibuhos ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus. Pagpapahid ng pabango sa paa ni Jesus sa pangangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Ang pagpapahinto ng unos. Natagpuan ang pagpapatigil ni Jesus sa unos, habang ang mga alagad ay takot na takot sa mga alon na dumadaluyong sa kanila. Si Jesus naman ay payapang natutulog. Tulad ng mga alagad ni Jesus, may mga pagkakataong nakakalimutan natin na kasama natin siya. Ang pagpapahinto ng unos sa pangalaga ni Father Bobby Mariano. Ang himalang pagpaparami ng tinapay at isda. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, tila nakatagpo ang mga tao ng di matatawarang himala sa pamagitan ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Ang Diyos na manlilikha ang siyang magpaparami sa pagkain upang ito ay maging sapat sa lahat ng naroroon. Ang himalang pagpaparami ng tinapay at isda sa pangalaga ng pamilya Gonzales.
kahapon. Pinaka-purple sila. Siguro rin nila dito. Ang pagpapakain sa 5,000. Ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao ay makikita sa pagpapakain sa 5,000. Sa kanyang mga mata, ang mga taong naroon ay nangangailangan ng pagkainat ng kanlungan na nagmumula sa kanya. Ang tugon ng Panginoon ay bigyan sila ng pagkain. Nawa, tayo man ay maging mapagmalasakit, mapagbigay at sumasampalataya sa bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kapwa. Ang pagpapakain sa 5,000 sa pangangalaga ni Isidra Tamayo at pamilya. Ang pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Jesucristo na siya ang Mesiyas. Minsan nagbika ang Panginoon sa kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa iba? Kayo raw po si Elias, ang iba naman kayo raw si Juan Bautista." Tinanong naman ng si Jesus, "Sino ako ayon sa inyo?" Walang pag-atubili, sinabi ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay." Ang pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Jesucristo na siya ang Mesiyas sa pangalaga ng pamilya Leonardo at Santos. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Kanya ang mga dakilang tauhan ng lumang tipan na sina Moises at Elias patungkol sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa Jerusalem, si Jesus ay dadakpin at papatayin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa pangalaga ng Espiritu ng Santo Niño at samahan ng kabataan. Ang pagdalaw ni Jesus sa magkapatid na Marta at Maria ng Betanya. Inilalarawan sa tagpong ito ang pagdalaw ni Jesus sa tahanan ng magkapatid na Marta at Maria habang sila ay naglalakbay. Ang pagdalaw ni Jesus sa magkapatid na Marta at Maria ng Betanya sa pangalaga ni Jeff Liane at pamilya. Pagpapala sa mga bata. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyo lumapit sa akin ng mga bata, at huwag ninyo silang pagwawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mamabilang sa harian ng Diyos." Pagpapala sa mga bata, sa pangangalaga ni Ferdinand Reviche at pamilya. Ang pagpapatawad sa babaeng nahuling nakikiapid. Ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag may mga nahuling nakikiapid, sila ay hahatakin sa isang pangpublikong lugar at doon babatuhin hanggang sa mamatay. Noodin natin yun na. Ang pagpapatawad sa babaeng nahuling nakikiapid sa pangalaga nila Jeffrey at Anna May Tumpalan at pamilya. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay isa sa pinakamahalagang himalang kanyang ginawa. Ipinakita nito na siya ay may kapangyarihang pinagmumulan ng buhay at kapangyarihan na laban sa kamatayan. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro sa pangangalaga ni Paul Adriano at pamilya. Ayan ba? Ang pagbubuhos ng pabango ni Maria na Betanya sa paanan ni Jesus. Ibinuhos ni Maria ang mamahaling pabango at pinunas ng mga paa ni Jesus gamit ang kanyang buhok bilang tanda ng kanyang lubos na paggalang at pagsamba. Ang pagbubuhos ng pabango ni Maria na Betanya sa paanan ni Jesus sa pangalaga ni Adrian Viernes Camua at pamilya. Si Aira! Diyan yung konyo? Diyan? Dito na tayo! Ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos. Nang makita niya ang puno na may dahon, ngunit walang bunga, isinumpa niya ito bilang simbolo ng mga taong nagpapakita lamang ng panlabas na kabanalan, ngunit kulang sa mabubuting gawa. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa salita,
kundi nakikita sa ating mga kilos ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos sa pangalaga ni Robert Ryan Cruz at pamilya. Ang paglilinis ni Jesus sa templo ng Jerusalem. Nang makita niya ang mga nagtitinda at nagpapapalit ng pera sa loob ng templo, kanyang pinaalis sa mga ito sapagkat ginagawa nilang pamilihan ang isang lugar na dapat ay para sa panalangin. Ang paglilinis ni Jesus sa templo ng Jerusalem sa pangangalaga ni Danilo Candelaria Crisologo at pamilya. Ang pangangaral ni Jesus sa templo, nagpapakita ng kanyang karunungan, autoridad at malasakit sa mga tao. Ang pangangaral ni Jesus sa templo sa pangalaga ng pamilya kangas. Pangungalay. Ayon sa tradisyon, matapos makapasok ni Jesus sa Jerusalem, ay sinasabing si Jesus ay nagpabalik-balik sa Betania at Jerusalem. Sa pangalaga ni Randy Alejo at pamilya, at Errol Manalad at pamilya. Ang pamamaalam. Bilang anak, nararamdaman ni Jesus ang kalungkutan at pag-aalala ng kanyang ina habang hunti-hunti niyang sinusuong ang panganib at kamatayan. Ang pamamaalam sa pangalaga ni na Alex Reyes at John Ketwa Reyes. Nuestro Señor de la Eucaristía, ang natatanging seremonya ng Kristiyanong pagsamba, tinatag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa gabi ng pagbabayad sala ng kanyang kamatayan, sa pagiging isang reliyosong pakibahagi sa tinapay at alak. Nuestro Señor de la Eucaristía, sa pangalaga ni Ligin de la Cruz Marcelo at pamilya. Ang huling hapunan, sa huling gabing makakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, ipinagdiriwang ni Jesus ang hapunang pangpasko. Ang huling hapunan sa pangalaga ni Janet Madrigal at pamilya. Hoc facite in meam commemorationem. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman, bago matapos ang hapunan, kinuha ni Jesus ang palis, nagdasal at nagpasalamat sa Ama. Iniabot sa kanyang mga alagad at winika, narito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Hoc facite in meam commemorationem. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin sa pangalaga ni Pete Valencia at pamilya bilang paggunita sa alaala ni Reverendo Padre Rodrigo Samson. Paghuhugas ng paa ng apostol. Pinamala sa Ebanghelyo ni San Juan ang mahalagang wika, diwa ng banal na hapunan, ang paglilingkod ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas sa mga paa, paghuhugas sa paa ng apostol, sa pangalaga ni Nagidoo at Pinantoni at Mariting Librero at pamilya. Panalangin sa Getsemani. Sa pagdarasal ni Jesus sa labanan ng Getsemani, naganap ang isa sa pinakamahirap na tagpo sa kanyang buhay, at ito ay ang kanyang malayang pagpapasya na akuin ang kamatayan naghihintay sa kanya sa krus. Panalangin sa Getsemani sa pangalaga ng pamilya Osorio. Ang pag-aalo ng anghel kay Jesus sa halamanan ng Getsemani. Nagpapakita ng kanyang matinding paghihirap at ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kasama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Ngunit habang siya ay nananalangin, sila ay nakatulog. Ang pag-aalo ng anghel kay Jesus sa halamanan ng Getsemani ng pamilya Evangelista sa pangalaga ni Jessie at Dorina Santo Domingo. Ang
panlulumo ni Jesus sa halamanan. Nang mapansin ni Jesus na natutulog ang kanyang mga alagad, lumayo siya mga ito upang ituloy ang kanyang pananalangin. Sa labis na hirap ng kanyang kalooban para sa sapiting kapalaran sa kamay ng mga magsama, Jesus ay pinagpawisan ng dugo at ng lumo. Ang panlulumo ni Jesus sa halamanan sa pangalaga ni Kenneth Sanchez at pamilya Tagalag. Ang pagdakip kay Jesus. Matagal na panahon na nakasama ni Jesus si Judas Iscariote bilang kanyang alagad at hinirang din siyang tagapag-ingat ng salapi ng mga apostoles. Ang pagdakip kay Jesus sa pangalaga ng pamilya San Pedro. Jesus El Cautivo sa pangalaga ng pamilya Molina Tolentino. Ang imahe ni Jesus sa kanyang pagkakadakip ay kumakatawan sa isang batang tupa na papatayin. Jesus El Cautivo sa pangalaga ng pamilya Molina Tolentino. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas. Sarado na ang isip at kalooban ng mga saserdote, mga pariseyo at mga eskriba para kay Jesus. Ang tanging hangad nila ay ang kanyang kamatayan. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas sa pangalaga ni Ginoo at Ginang June at Esteban at pamilya. Ang pagharap ni Jesus kay Anas. Si Jesus ay hinarap sa punong saserdote na si Anas, hindi upang siya ay sambahin, kundi upang alipustahin at abahin. Ang pagharap ni Jesus kay Anas sa pangalaga ni Maria Luisa Reyes Lipana. Ang pagpapahula kay Jesus. Matapos kutsain ng mga punong saserdote at mga pari, si Jesus ay sinimulan na nilang pahirapan. Siya ay dinuraan at piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo, wika nila, at siya'y binugbog ng mga bantay. Ang pagpapahula kay Jesus sa pangangalaga ni Ann Christine Ramos at pamilya. Ang pagtatuwa ni Pedro sa Panginoon. Si Pedro ang una nagpahayag na si Jesus ang Kristo at nang ang buhay ni Jesus ay nasa panganib. Siya ay matapang na nagsalita, Panginoon, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Ang pagtatuwa ni Pedro sa Panginoon sa pangalaga ni Leovin Grace at Carol Joseph Perundio. Pagsisisi ni Pedro. Sinabi ni Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Ang pagsisisi ni Pedro sa pangalaga ni John Javier at pamilya. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Hiniya ni Herodes si Jesus, ngunit sa pag-iwas sa anumang desisyong pampolitika na maaaring makasama sa kanya, ipinabalik niya ito kay Pilato at ito ang huling paglilitis kung saan ipinahagupit ni Pilato si Jesus. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes sa pangangalaga ni Dennis at Risa Pabian at pamilya. Santong Gapos. Si Jesus ay nagapos sa haliging tapo. Ito ay upang patunayan na sa gitna ng hirap at pagsubok na ito, hindi siya nawala ng pag-asa sa lakas na ibibigay ng Ama para malagpasan ito.
Madalas man tayo mawawala ng pag-asa sa tulong ng Diyos. Kung ito'y ating hihingin, hindi tayo mabibigo. Santong Gapos sa pamalaga ng Pamilya Lipana. Desmayado. Matapos tanggapin ni Jesus ang lahat ng pang-alipusta at mga paratang na walang katotohanan, tumatangis ang kanyang damdaming batbat ng pasakit. Desmayado sa pangalaga ng Pamilya Castro. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Sa bawat paghampas sa kanyang ulo, ang mga tinik ay bumabaon sa kanyang laman at nagdudulot ng karagdagang sakit sa kanyang buong katawan. Ang pagpuputong ng koronang tinik sa pangangalaga ng Pamilya Valenzuela. Pagbabalabal kay Jesus ng kapang purpura. Matapos hubaran, pagupitin putungan ng koronang tinik, bigyan ng sentrong tampo. Si Jesus ay sinuota ng balabal na purpura. Ito ay ginawa ng mga Hudyo upang pakutsang luhod, luhuran at sambahin. Ang pagbalabal kay Jesus ng kapang purpura sa pangalaga ni Vince del Rosario at pamilya. Ecce homo. Si Jesus ay nalipusta, niluhod-luhuran, dinuraan at pakutyang binati ng hari ng mga Hudyo at saka pinutungan ng koronang tinik. Ecce homo sa pangalaga ni Beng Ramos. Senyor Sentansyado. Matapos dakpin, iharap sa mga punong saserdote, bugbugin, duraan, hampasin na parang isang kriminal, hamaking, kutsain, iharap sa taong bayan. Si Jesus ay nahutulang mamatay sa krus. Senyor Sentensyado sa pangangalaga ni Lian Robert Malyari Abuela at pamilya. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus, hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal nang ipinataw ng kanyang mga kaawat. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangalaga ni Maricar at Erwin Abiso Kawa at pamilya. Ang pagpasa ni Jesus sa krus. Gaya ni Jesus, may mga krus ding nakaatang sa ating balikat at maaaring ang mga ito'y lubhang mabigat para sa atin. Sa tuwing mararanasan natin ang bigat ng krus, ating alalahanin ang sinabi ni Jesus, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili." Ang pagpasa ni Jesus sa krus sa pangalaga ng kapatirang Nazareno. Jesus Nazareno, matapos sa siya'y paratangan ng kasinungalingan, alipustahin, hampasin, putungan ng koronang tinik, ipagpalit sa isang pusakal, hatulan ng kamatayan at paspasanin ng krus. Siya ang binansagang Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo. Jesus Nazareno sa pangangalaga ng Pamilya Castro. Ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ina. Masakit sa Birheng Maria na makita ang kanyang anak na nagdurusa, sugatan ng mukha, patang-pata ang katawan, nangangatog ang kalamnan at umuungol sa sakit ng bawat hupit habang wala siyang magawa upang ipagsanggalang ang kanyang anak sa tiyak ng matayan, kundi ang lumuha, tumingin, sumunod at manalangin. Ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ina, ang alaga ng Little Angel Scholars Charity School. Ang pagpupunas ng mukha ni Jesus. Sa panyong puti na ipinahid sa mukha ni Jesus, ay nabakas dito ang kanyang tatlong mukha. Ito ay nahugis sa pamagitan ng kanyang dugong umaagos sa kanyang mukha. Ang pagpupunas ng mukha ni Jesus sa pangalaga ni Charvic Harige Panday at pamilya.
Ang ikalawang pagkadapa. Mahina na si Jesus magmula nung siya ay pinaghahampas at pinutungan ng koronang tinik. Ang kanyang dugo ay patuloy na pumapatak sa lupa. Patuloy na dumadaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang katawan. Subalit sa halip na sumuko dahil sa bigat ng krus, bumangon pa rin ang Panginoon. Tumayo si Kristo mula sa kanyang pagkadapa at pinagpatuloy niya ang pagpasan ng krus. Ang ikalawang pagkadapa sa pangangalaga ni Eduardo at Laila Santos at pamilya. Ang paghuhubad sa damit ni Jesus. Si Jesus ay hinubaran ng kasuotan. Sinasalamin ng klase ng kasuotan ng tao ang kanyang katayuan sa lipunan. Kaya naman, nang siya ay hinubaran, patumbas na rin ito ang pag-aalis sa kanya ng karapatan sa komunidad. Ang paghuhubad sa damit ni Jesus sa pangalaga ni Carol Bernabe at pamilya. Nuestro Padre Jesus de las Peñas. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus, hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal na ang ipinataw ng kanyang mga kaaway. Bagamat masakit ang napakahirap, tinanggap ni Jesus ang kanyang kamatayan para sa ikaliligtas ng sambayanan. Nuestro Padre Jesus de las Penas, sa pangalaga ni Ginoo at Ginang Raymond at Michelle Tadaya at pamilya. Ang paghahabilin. Walang makapaghadlang sa mahal na Inang Maria sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Kaya inihabilin ni Jesus si Maria kay San Juan na kumakatawan sa ating lahat upang maging ina at huwaran nating lahat. Ang paghahabilin sa pangangalaga ni Maylin Fabian at pamilya. Mayor Dolor. Si Maria bilang isang inang nahahapis na nasasaksihan ng unti-unting pagkamatay ng kanyang anak, hindi matatawaran ng sakit sa puso na nadama ni Maria sa katuparan ng luha ng propeta Senyor na ang puso mo ay para na rin tinurukan ng palaraw. Habang si Jesus na kanyang anak ay nakabiti sa kahoy na kagustahan. Mayor Dolor, sa pangalaga ni Ginoong Gerald Juanillo at Dr. Ace Dagman at pamilya. Sa babae. Ayun. Ang pagpapatawad sa nagsisising magnanakaw. Naakit si Dimas noong tahimik na tiniis ni Kristo ang lahat ng mga paratang at pagkutya sa kanya. Nanalig si Dimas na hindi lamang matuwid at inosente si Kristo. Alam ni Dimas na si Kristo ay isang hari at tunay ang kanyang kaharian. Kaya't nananalig din siya na ang Panginoon ay maawain at mahabagin. Kaya humingi siya ng kapatawaran at pinatawad naman ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ipinangako pa ng Panginoong Jesucristo na siya ay isasama niya sa paraiso, katulad ni Dimas. Magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Panginoong mawain at mahabagin upang patawarin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa Kanya at sa kapwa. Ang pagpapatawad sa nagsisising magnanakaw sa pangalaga ni Raymond at Rachela Vicente at pamilya Marcelo. Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Sa pagsubaybay ng mahal na Birhen sa landas ng kanyang anak patungong Kalbaryo, tayo rin ay inaanyayahan na magnilay, manalangin at damahin ang nararamdaman ni Maria. Siya ang gabay natin sa daan ng krus, sapagkat natanim sa isip ni Maria ang lahat ng ito at kanyang pinagbulay-bulay. Kahit mahirap sa puso ng isang ina ang paghihirap na dinaranas ng kanyang anak, hindi nawala ang pananampalataya
at pag-asa ni Maria sa plano ng Diyos. Nuestra Señora de la Esperanza Macarena sa pangangalaga ni Jeltan at pamilya. Pagod na si Mother. 6'9". Lucky number na. Kalbaryo. Bago tuluyang malagutan ng hininga si Jesus, siya ay nagbika, naganap na. Natupadan niya ang kalooban ng kanyang ama, ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ay nagpapahayag din ng kasukdulan ng kanyang pagmamahal at pagkakaloob ng sarili para sa kapakanan ng tao. Pagkatapos ito, inuyukayok niya ang kanyang ulo. Payapang ipinikit ang mata at siya'y namatay. Gamit na. Kalbaryo sa pangalaga ng pamilya Bistala. Tao lang po, gilid lang po konti. Pagsibat ni Longino. Sa pamamagitan ni Longino na isang Romano, sinibat ang mahal na tagalira ng Panginoon upang masigurong siyang namatay. At isang himala ang naganap. Bumulwak dito ang tubig at dugo ng Panginoon. Ang tubig ng buhay at dugo ng kaligtasan na siyang tumagas sa tagiliran niya ay ang kahuli-hulihang patak na inihandog niya sa atin upang tayo ay mailigtas. Pagsibat ni Longino sa pangalaga ni Paul Adriano at pamilya. La Pieta, ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isang malamig na bangkay. Walang magawa ang kanyang ina kundi ang lumuha at yakapin siya sa kandungan nito. Sa kanyang pagdadalamhati, ang hirap niyang naranasan ay pakikiisa rin sa mga gawaing pagliligtas ni Jesus sa krus. Ialay natin ang ating mga dalamhati sa mapagkalingang kandungan ng ina sa langit. La Pieta sa pangalaga ng pamilya Castro. Naghahanda sa banal na libing. Dumating si Jose na taga Arimatea
na naghihintay din sa paghahari ng Diyos at naglakas loob siyang pumunta kay Pilato upang hingin ang katawan ni Jesus. Nang mabatid ni Pilato sa kapitan, pinahintulutan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng telang lino at ibinaba si Jesus sa krus at pinalot ang telang lino at inilagay sa libingan. Nakita ni na Maria Magdalena at isa pang nangangalang Maria kung saan inilagay ni Jose si Jesus. Paghahanda sa banal na libing. Sa pangalaga ng pamilya Samson, Show at Tan. Santo Sepulcro, ang kamatayan ni Jesus ay nagpahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ay nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kanyang pagpanaway, ipinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa poon, ng kabutihan laban sa kasamaan, at ng pagpapatawad laban sa kasalanan. Hanggang kamatayan, tayo'y sinasamahan ni Jesus. Samahan din natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Konti na lang. Ilan na lang? Konti na lang. Sa gitna sa mga. Dito yung ano, mga pata nakakasigit na punta sa kanila. Nakakadaan ka dyan. Eh, ba't hindi tayo sa mga lakuran pala dyan? Santo Entierro, sa pangalaga ni Jaime San Diego. Santo Entierro sa pangangalaga ni Jaime San Diego.
Soledad, si Maria na buong-buong sumunod sa kalooban ng Ama ay patuloy na tumutupad sa kanyang pangako. Sumunod siya kay Jesus sa kanyang mga pangangaral at ministeryo. Sumunod si Maria hanggang sa daan patungo sa Kalbaryo. At ngayon, sumusunod siya sa bangkay ng kanyang anak na si Jesus ng buong kapanglawan. Tulad ng mahal na birhen, tayo'y inaasahan ng Diyos sa sundin ng kanyang kalooban. Isang gawaing mahirap at masaklap, ngunit maghahatid sa atin ng kaligtasan at tunay na kaligayahan. Birhen de la Soledad, sa pangangalaga ni Megan Gatchalian at Pamilya Santiago. San Longino. Si San Longino ay ang kawal na sumikat sa paligiran ni Cristo. Siya ang matibay na saksi sa mga kagila-gilala sa pangyayari nang namatay si Cristo sa Kalbaryo noong Biyernes na hapon at siya ang nagsabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. San Longino, sa pangalaga ng pamilya Valenzuela Tolentino. Gamit yan ba? Isa lang. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isang kagawad ng Sanhedrin na naging lihim na alagad ni Jesus. Noong araw na nailibing ang bangkay ng Panginoon, hindi siya nagatubili na sumama sa paglilinis sa bangkay ni Jesus. San Nicodemo, sa pangalaga ni Crisanto at Elena Behok at pamilya. San Jose ng Arimatea. Si Jose ay isang mayaman at ginagalang na kagawad ng Salitri. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus at lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Subalit nang dumating ang mga sandali na matinding pangailangan ng karamay ni Jesus, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato at ipinagkaloob sa kanya na ilibing ang Panginoon. San Jose ng Arimatea, sa pangalaga ng pamilya Caballero at de Guzman. Santa Veronica. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong Kalbaryo. Siya ay nagliang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang mukha. Santa Veronica, sa pangalaga ni Lina Villalon at pamilya. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa isang mayamang babae na taga Jerusalem. Sa kanyang tahanan ginanap ang huling hapunan kung saan itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangalaga ni Christopher Yasay at pamilya. Santa Juana ng Pusa. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na tagapagtaguyod ng samahang bituon ni Jesus. Asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Masabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malimit magbigay sa mga alagad. Santa Juana ng Pusa, sa pangalaga ni Angelo at Ana Monica Villafuerte at pamilya. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria na taga Betania at sila ay mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating.
Naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nangagsitangis, ngunit malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. San Lazaro de Betania sa pangalaga ng pamilya Atadaro, Dero at Santiago. Ayun na tayo. Tayo agad ah. Santa Marta. Si Marta ay madalas naihahambing sa kanyang kapatid na si Maria. Noong minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng magkapatid na ito ang dalawang gampanin ng pagiging alagad. Santa Marta ni Reverendo Padre Bobby Mariano. Santa Maria Cleope. Si Maria ay asawa ni Cleopas. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ng mahal na Birheng Maria. Isa siya sa mga kababaihang sumusunod sa aral ng Panginoong Hesus. Siya rin ay isa sa mga tagapagtangkilik at tagatustos sa pangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad habang sila ay nangangaral. Santa Maria Cleope, sa pangangalaga ni Reldival Cruz at pamilya. Santa Maria Salome. Si Maria Salome ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na nakasaksi sa paghihirap, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang pangalan niya ay nabanggit sa mga kababaihang tumatangis habang si Jesus ay nagpapasa ng krus. Santa Maria Salome, sa pangalaga ng pamilya San Luis Castro. Santa Maria Jacobe. Si Maria Jacobe ay kasama rin sa mga kababaihan sa Jerusalem na sumunod kay Jesus habang siya ay nagpapasan ng krus. Santa Maria Jacobe bilang paggunita sa alaala ni Ginoong Oscar Hernandez. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ang kauna-unahang nakaalam ng muling pagkabuhay ni Jesus. Siya naghatid ng masayang balitang ito sa mga apostoles at ibang tagasunod ni Jesus na kasulukuyang nalulumbay at nagdadalamhati. Santa Maria Magdalena, sa pangalaga ng pamilya Castro. San Juan Evangelista. Kung tagurian si Juan ay ang minamahal na alagad ng Panginoon, hindi ibig sabihin nito na siya lamang ang higit na minamahal kaysa ibang alagad. Si Juan ang minahal na alagad dahil sa lahat ng apostoles. Siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus. San Juan Evangelista, sa pangalaga ng pamilya Ramos. Mater Dolorosa. Ang kasalanan ng sangkatauhan ay naghatid din ng dalamhati sa mahal na Birheng Maria. Ang pagkamatay ng kanyang anak sa krus ay parang kumbisang ng sangkatauhan sa pagkaalipin sa kasalanan. Nasaksihan niya ang kalupitan ng mga tao sa kanyang anak nang ito'y paratangan ng kasinungalingan, pahirapan at patayin. Mater Dolorosa ng pamilya Osorio Rivera. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.